Sa tingin niyo ba ay magiging mapayapang buhay ni Cassandra ngayon? Think again. Sa part na ito, makikita natin ang soft side ni Cassandra habang pinapatulog si Celine. Isang tagpo na tunay na nakaka-touch at nakakapanglambot ng puso. Pero mga suki, huwag kayong magpalinlang sa katahimikan. Dahil sa likod ng mga ngiti ay may natatago palang dark secret. Habang nagkakaroon ng happy family moments, sina Cassandra at Delton, may mga matang nakamasid sa kanila. At hindi lang basta stalker ang usapan dito. Mga suki, bombang kapalit kung magkakamali sila. Ang threat na ito ay hindi lang basta-basta banta sa trabaho o reputasyon, kung hindi banta na mismo sa buhay ni Delton. Are you ready to see how Cassandra handled this nightmare? Itatago ba niyang sekreto para iligtas ang taong mahal niya? O kailangan na niyang humingi ng tulong? Ang part nito ay puno ng tensyon, kaba at suspense na hindi niyo gustong ma-miss. Tara, simulan na natin. Papunta na sana ng cafeteria si Cassandra para kumain ng lunch nang makita niyang secretary ni Dahlia. Tila ba aligaga ito. Miss Irene, may problema ba? Tanong ni Cassandra. Miss Cassandra, usal naman ni Irene. Kanina ko pa kasi tinatawagan si Ma'am Dahlia pero hindi siya sumasagot. Kanina pa kasi iyak ng iyak si Celine. Hindi ko naman alam kung anong hinahanap niya. Kahit na anong gawin ko, hindi siya tumigil sa kakaiyak eh. Naaligagang sagot ni Irene. Where is she? Can I see her? Nasa office siya ni Ma'am Dahlia. Kanina pa siya tata ng tata. Hindi ko naman alam kung sino ba yun o kung ano ba yun. Ani pa ni Irene habang naglalakad sila patungong office ni Dahlia. Binuksan pa ni Irene ang pintuan. Pagpasok nila rinig kaagad ni Cassandra ang malakas na pag-iyak ni Celine. Tata! Bika nito tumikbi na, nahirapan ng huminga dahil sa pagod sa kakaiyak. Celine baby! Malambing na tawag ni Cassandra kay Celine. Nang marinig ni Celine ang boses ni Cassandra, tumigil ito. Panandalian niyang tinitigan ang mukha ni Cassandra. Tata! Usal nito sa katubombat naglakad palapit kay Cassandra. Gulat namang nakatingin siya Irene kay Cassandra at Celine. Kanina pa niya pinapahinto sa pag-iyak si Celine pero hindi talaga to tumitigil. Binigyan niya na nga ng mga laruan, pagkain pero wala pa ring epekto yon. Shh! Stop crying na ha. Tita is here na. Malambing niya saad. Tumigil naman na si Celine sa kakaiyak niya. Nakayaka pa ito kay Cassandra na para bang ang tagal nilang hindi nakita. Binuhat naman na ni Cassandra si Celine sa kanya tinignan si Irene na nakatingin lang sa kanila. Ikaw ang tata na tinatawag niya? Miss Cassandra? Kuryosong tanong ni Irene. Napangiti naman si Cassandra saka siya tumango. Hindi ko naman alam na hahanapin niya ako kapag wala siyang kilalang kasama. Pwede ko bang isama na lang siyang kumain sa cafeteria? Pakisabi na lang kay Mommy Dahlia. Kawawa naman kasi kakaiyak. No problem, Miss Cassandra. Ako na ang bahalang magsabi kay Ma'am Dahlia. Alam ko namang papayag yon saka gusto ka naman ni Celine. Pagpayag ka agad ni Irene na ikinangiti ni Cassandra. Sinama niya na si Celine palabas. Bahagya ng kinurot ni Cassandra sa pisngi si Celine dahil sa panggigigil niya dito. Do you miss tata? Ani Cassandra. Tuwang-tuwa na siya kay Celine at hindi niya na mapigilang mapalapit ang loob niya sa bata. Umagikik naman ng bata na tuwang-tuwa rin sa kanya. Inayos ni Cassandra ang buhok ni Celine dahil gulo-gulo na to na para bang binagyo't hindi na ayos. Papunta na sana sila ng cafeteria nang makasalubong nila si Delton. Hey, ani ni Delton sa kanila. Saan kayo pupunta? Kakain sa cafeteria. Kinuha ko na si Celine kasi kanina para umiiyak. Sabi ni Miss Irene. Napangiti naman si Delton. Kinalikan ni Delton sa noo si Celine na para bang anak nila to. Talagang close na kayong dalawa sa isa't isa ha? Kalalabas ko lang din galing sa office ni Kuya. Hindi pa rin ako kumakain kaya sabay na tayo. Sa restaurant na lang tayo kumain. Pag-aayahan ni Delton, pumayag naman kaagad si Cassandra. Sabay-sabay na silang bumaba ng kumpanya na para bang isa silang happy family. Hindi maipaliwanag ni Cassandra ang kasiyahan na nararamdaman niya. Kapag kasama niya si Celine, tila ba lalo niya itong minamahal at lalo ring napapalapit sa kanya ang bata. Ako nang magbubuhat sa kanya at medyo may kabigatan na rin siya. Saad ni Delton. Ibinigay ni Cassandra si Celine kay Delton. Hindi naman umiyak si Celine dahil gabi-gabi niya ring nakikita si Delton. Nakita naman ni Garrett na kasama ni Cassandra at ni Delton ang anak niya. Hindi niya pinigilan ng mga to, lalo na't nakikita niyang masayang anak niya sa piling ng dalawa. Nang tuluyang mawala sa paningin niyang tatlo, ay napapabuntong hininga na lang siya. Nagsisisi ka ba?
Ni minsan ba sumagi sa isip mong sana hindi mo na lang siya niloko? Napatingin si Garrett sa katrabaho niya. Pumasok na silang dalawa ng elevator habang may mga dalang kartong puro papeles ang laman. Worst decision. Tipid na sagot ni Garrett na ikinatawa ng katrabaho niya. Nang makarating sina Cassandra sa restaurant ay nag-order na sila kaagad. Umorder na rin sila ng pagkain ni Celine. Pinaupo ni Cassandra sa pambatang upuan si Celine saka ito nilagyan ng bib para hindi madumihan ang damit. May dala-dala naman si Cassandra ng mga gamit ni Celine. Kanina ka pa ba sa office ni Daddy Anton? Tanong ni Cassandra. 2 oras na rin siguro. Napapatango naman si Cassandra. Simula nang parang nagdududa na sa amin si chairman, ay dumistansya na muna si Delton sa akin. Dahil yun din ang gusto ko. Hindi na siya madalas pumupunta ng office ko. Pero nag-uusap naman kami sa mansyon. Siya nga pala, malapit ng birthday mo. Anong plano mo? Napaisip naman si Delton. Ang totoo, gusto kong ikaw lang ang makasama ko sa araw na yun. Hindi naman kailangan ng bonggang handaan. Ikaw lang yung makasama ko sapat na yun. Gusto ko sanang mag-out of the country na muna tayo. Let's go to Maldives or Dubai. Sa bansang walang nakakakilala sa atin. Napaisip di si Cassandra pero hindi ba magtatakang pamilya ni Delton kung sabay silang nawala? If that is what you want, sasamahan naman kita sa special day mo. Siguro maaga pa lang magpapaalam na ako na kunwari pupunta ako sa New York para naman hindi sila magtaka kung bakit bigla tayong nawala. Natawa naman si Delton. Pwede naman, ako na bang bahalang magplano ng lahat? Oo naman, syempre araw mo yon. Pero kung kailangan mo ng tulong, then I'll help you. Natahimik na silang dalawa nang dumating ang mga waiter para ibigay ang mga order nila. Inuna ng pakainin ni Cassandra si Celine na tahimik lang naman sa kanila. Habang umunguya si Celine ay sumusubo na rin si Cassandra. Napapangiti siya habang nakatingin kay Celine. You will be a good mother kapag magkaanak na tayong dalawa. I can see it. Ani ni Delton. Napatingin sa kanya si Cassandra sa kabahagyang ngumiti. Ikaw ha, mahilig ka ba sa bata? Tanong ni Cassandra sa kanya sinubuan si Celine. Hindi ako mahilig dahil hindi ako lumaki na may mga bata sa paligid. But I can be a good dad, of course. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag nagkaanak ako, hindi ko hayaan na maramdaman at maranasan ng mga anak ko ang naramdaman at naranasan ko. Gusto kong pagtuunan sila ng pansin at ayaw kong mawala sa lahat na nangyayari sa buhay nila. Alam ni Cassandra ang ibig sabihin ni Delton dahil naibigay man lang lahat ni Chairman ang kailangan ng mga anak niya pero nagkulang naman siya ng oras sa mga ito, lalo na siguro kay Delton. Nang matapos silang kumain ay bumalik niya sila kaagad ng kumpanya. Si Delton pa rin ang may karga kay Celine habang si Cassandra may dala ng bag na puro gamit niya Celine. Papasok pa lang sana sila ng lobby nang biglang sumugod sa kanila si Michelle. Sinusubukang kunin si Celine. Nagulat pa sila at umiyak si Celine dahil nahila ni Michelle ang kamay nito. Ano bang ginagawa mo? Nasaktan mo yung anak mo! Sigaw ni Cassandra nang itulak niya si Michelle. Ang kapal naman ng mukha ninyo! Para lang makapag-date kayo ng palihim. Gagamitin niyo pang anak ko? Anong karapatan niyo na kunin ang anak ko, ha? Nang gagalaiting saad ni Michelle. Blankong tinignan ni Delton si Michelle pero gustong-gusto niya na itong ipatapon sa malayong mundo. Hindi namin inaagaw sa yung anak mo. Nagkataon lang na akong gusto niya, kaya kinuha ko na muna. Anong gusto mong gawin ko? Hayaang umiyak yung bata? Hindi ko rin siya inaangkin kung yun ang iniisip mo. At lalong hindi namin ginagamit ang anak mo. Gaya ng iniisip mo, Michelle. Baka nakakalimutan mo. Iniwan mo anak mo, 1 buwan pa lang siya tapos ngayon, kung makapaghabol ka, akala mo naging mabuti kang ina. Sige nga, subukan mo nga kunin ang anak mo kung sasama sa'yo. May diing saad ni Cassandra. Nag-aalab sa galit ang mga mata ni Michelle. Susugurin niya sana si Cassandra para sabunutan to pero napigilan siya ni Delton. Hindi siya papayag na saktan na lang siya na Michelle. Kung hindi niyo ginagamit ni Delton, kinukuha mo bang loob ng anak ko para makuha mo rin ang loob ni Garrett? Is that what you want? Yun bang plano mo? Talagang hindi ka titigil, no? Hanggat hindi mo naagaw ang mga nasa akin. Hindi ka pa ba kontento sa kung anong meron ka ngayon? Nasira mo ng pangalan ko. Matagumpay mo nang nagawa yun kaya ano pa bang gusto mo? Ibalik niya sa akin ang anak ko. Kung ayaw yung magreklamo ko ng kidnapping. Marami na nakikinig sa lobby dahil sa lakas ng boses ni Michelle. Hindi mo kailangan magreklamo dahil ako mismo pumayag sa kanila na kunin muna si Celine. Si Cassandra ang hinahanap ni Celine at si Cassandra lang din ang nakakapagpatigil sa bata sa kakaiyak. Kaya bakit ko naman ipagdadamot ang anak ko sa kanila? Sabat ni Garrett na bumaba kaagad nang malaman na nanggugulo na naman si Michelle. Hilaw na natawa si Michelle.
Ipagtatanggol mo pa bang babaeng yan? Sabihin mo nga sa akin, Garrett, kayo na ba ng babaeng yan? Kayo na ba ulit? Hindi na nakakaramdam ng hiya si Michelle dahil silang sira na sa social media at sa marami ang pangalan niya. Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Nakakabuang sa kakaisip, no? Mamatay ka sa kakaisip. Sabi ni Cassandra saka siya lumapit kay Dalton. Si Garrett naman ang humarap kay Michelle. Kinuha na ni Cassandra si Celine kay Dalton dahil hindi pa rin ito tumitigil sa kakaiyak. Posibleng nasaktan ng bata sa paghila ni Michelle ng kamay nito at sa gulat. Tumigil ka na, Michelle. Lalo mo lang sinisirang pangalan mo. Hindi mo ba nakikita na natatakot na sa iyong anak natin? Sa halip na kunin mong loob niya, lalo mo lang siyang tinatakot. Hindi mo makukuha ang loob niya kung ganyan ang gagawin mo. Dinadaan mo sa dahas ang pagkuha sa kanya. Stop! Tumigil ka na sa pagkampi sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang anak natin at ikaw. Sumama ka na rin sa akin. Umuwi ka na sa bahay natin. Huwag kang magpa-importante dahil hindi ka naman importante. Magpasalamat ka na lang dahil pinagtsatsagaan pa rin kita kahit na wala ka ng silbi. Napaigtingang panga ni Garrett sa binitawang salita ni Michelle. Nilunok niya na lang ang sinabi ni Michelle. Hindi niya ito magawang saktan dahil maraming nakakakita. Ayaw niyang manakit ng babae pero dahil sa mga salita ni Michelle, nagiging abusado siya. Uuwi ako sa'yo pero ito lang ang pakiusap ko. Hayaan mo na si Celine sa mga magulang ko. Mas makakabuti kay Celine kapag ang mga magulang kong kasama niya. Gustong-gusto rin ni Celine si Cassandra at Uncle Dalton. Sapat na ba yun? Natigilan si Michelle sa sinabi ni Garrett. Ayaw na ni Garrett ang gulo at kahit na ayaw niya na makasama si Michelle pero kung papayag to sa kondisyon niya, magtitiis na lang siya. Napapatingin na lang ang mga taong nasa lobby sa kanila. Humugot ng malalim na buntong hininga si Michelle pero nakataas pa rin ang noon niya na tila ba tamang ginagawa niya. Tiningnan ni Michelle si Celine na komportabling nakayakap sa leeg ni Cassandra. Kumukulong dugo niya sa nakikita dahil sinusubukan niya namang kunin ang loob ng bata pero masyado itong mailap sa kanya. Tapos, mabilis lang makukuha ni Cassandra. Umalis ka na. Huwag mo nang guguluhin si Celine. Uuwi ako sa bahay mamaya. Wika ni Garrett. Hinila naman na ni Dalton si Cassandra paalis. Cassandra, hindi pa tayo tapos. Tandaan mo, hindi mo anak ang anak ko. Patay ng anak mo. Kaya huwag kang mangarap. Pahabol pang sigaw ni Michelle. Nagnitnit na lang ang mga ngipin ni Cassandra at naikuyong ang mga kamao niya. Pinilit niyang hindi sagutin ang sinabi ni Michelle. Nang sumarado ng elevator ay napatingin na lang sa kanya si Dalton. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi niya. Nagsiselos lang siya sa'yo. Dahil mas gusto ka ni Celine. Pagpapagaan ni Dalton ng loob ni Cassandra, tipid na lang nang umingiti si Cassandra. Are you okay, baby? Baling niya kay Celine na humihikbi ng kaunti dahil sa pag-iyak nito kanina at sa takot na naramdaman kay Michelle. May masakit ba? Aniya. Hindi naman makasagot sa kanya ang bata. Tinignan ni Cassandra ang kamay ni Celine na nahila ni Michelle kanina. Wala namang sugat o pasayon. Nang makarating sila sa office ni Cassandra ay binaba niya na muna si Celine sa sofa. Babalik na rin ako sa office ko. Kapag may problema, tawagan mo ko kagad ha. Tumango naman si Cassandra. Kinalikan ni Dalton sa noo si Cassandra at ganun din kay Celine. Inaantok ka na? Malambing na tanong ni Cassandra dahil sunod-sunod na ang paghikab ni Celine at papikit-pikit na rin ang mga mata nito. Pinahiga niya sa bisig niyang bata at iniheli ito. Inaantok naman na si Celine kaya pinagpatuloy lang ni Cassandra ang pagheli sa bata habang nakatitig siya dito. Hindi niya akalain na ganitong mararamdaman niya. Hindi niya lubos maisip na mamahalin niya kaagad si Celine. Nang may kumatok sa pintuan ay napatingin siya doon. Pumasok naman si Garrett. Naging maingat si Garrett sa pagsarado sa pintuan na makita niyang pinapatulog na ni Cassandra si Celine. Tulog na ba? Ako nang magpapatulog para makapagpahinga ka na rin. Wika ni Garrett. Hindi naman siya tinignan ni Cassandra. Wala naman ako masyadong ginagawa. Ako nang bahala sa kanya. Kausapin mo nang maayos si Michelle. Kahit para sa anak niyo na lang. Hindi maganda kung puro gulo at pag-aaway niyo ni Michelle ang makikita ni Celine. Sa ginagawa ni Michelle, lalo niyang tinatakot si Celine. Kung kukunin niya siya, kung pipilitin yung ilaban sa korte ang custody sa anak ninyo, isipin mo, magiging maayos at masaya ba talaga si Celine kapag kayo ang kasama niya? Oo, kayong magulang niya at karapatan ninyo bawiin siya kay Mommy Dahlia. Pero pipiliin niyang masaktan siya para lang makasama kayo? Napabuntong hininga naman si Garrett. Napapatingin na lang siya kay Celine na komportable sa mga bisig ni Cassandra. Kinausap ko na siya. Maraming beses na pero masyadong matigas ang ulo ni Michelle. Wala siyang pinapakinggan kundi ang sarili niya lang. Napapailing na lang si Cassandra. Hindi niya na kinausap si Garrett at pinatulog na lang si Celine. Tahimik namang nakatingin sa kanila si Garrett.
Napapaisip si Garrett kung nabuhay lang din sanang anak nila ni Cassandra, baka sakaling maayos pang relasyon nila. At alam niya ring magiging mabuting ina si Cassandra. Muli siyang napabuntong hininga dahil nilalaman ng konsensya at panghihinayang ang buong pagkatao niya. Bakit kung kailang huli ng lahat ay ngayon pa siya nagsisisi? Kapag pagod ka na sa kanya, tawagin mo lang ako para kukunin ko na siya sa'yo. Tanging-tango lang sinagot ni Cassandra pero hindi niya natinignan si Garrett. Narinig niya na lang ang pagbukas at pagsarado ng pintuan. Nang makatulog na si Celine ay binaba na ito ni Cassandra sa malawak niyang sofa. Saka ito kinumutan. Napapangiti na lang siya pero ayaw niya ring masyado siyang mapalapit sa bata dahil natatakot siya na lalo siyang masaktan. Bumalik na siya sa working station niya para masimulan ulit ang kailangan niyang gawin. Makalipas ang ilang minuto ay muling bumukas ang pintuan niya. Pumasok naman si Dahlia. Nang makita niyang tulog si Celine ay nagdahan-dahan siyang lumapit kay Cassandra. Sumugod daw si Michelle dito? Nasaktan niya ba si Celine? Umiyak daw si Celine kanina dahil kay Michelle. Naggalalang saad ni Dahlia. I'm sorry ma'am. Hindi kasi mapahinto ni Miss Irene si Celine sa kakaiyak kanina kaya kinuha ko na muna sa kanya. Kakain sana kami sa cafeteria nang makasalubong namin si Delton. Nagaya si Delton na kumain kami ng restaurant. Pagbalik namin hindi ko alam na nasa entrance pala si Michelle at naghihintay sa amin. Nahila niya yung kamay ni Celine. Nagulat lang po siguro siya. Pagkukwento ni Cassandra. Wala na talaga siyang gagawin kung hindi ang gumawa ng gulo. Kahit na anong gawin niya, hindi niya makukuha si Celine sa amin. Hindi ko ibibigay sa kanyang apo ko. Mabutit hindi mo ibinigay sa kanya si Celine. Ang ikinakatakot ko kapag nakuha niya si Celine, hindi niya alam kung paano pahintuin ng bata. Mapapagod na lang si Celine sa kakaiyak. Problemadong sambit ni Dahlia. Stress na siya sa mga ginagawa ni Michelle. Base sa narinig ko kanina, parang hinihiwalayan siya ni Garrett dahil hindi na umuwi si Garrett sa bahay nila ni Michelle. Huminto lang si Michelle kanina nang sinabi ni Garrett na uuwi siya sa bahay nila mamaya. Anas pa ni Cassandra. Napapailing na lang si Dahlia. Bahala na rin si Garrett na ayusin ang buhay niya. Matanda na siya para tulungan ko pa. Sawang-sawa na akong pagsabihan siya. Kung ano man ang magiging buhay niya, hindi ko na siguro kasalanan yun dahil yun ang pinili niyang landas. Sumusukong saad ni Dahlia. Maraming beses niyang pinakiusapan si Garrett noon na huwag hiwalayan si Cassandra pero ginawa pa rin niya. Don't blame yourself, ma'am. Ginawa mo nang makakaya mo. Tanging wika ni Cassandra na kinatango ni Dahlia. Ayaw niya nalang ma-stress sa buhay ng anak niya. Mabuti na lang talaga at nandiyan si Celine na nagpapagaan palagi ng problema niya. Mukhang napapasarap ang tulog dito ni Celine. Hindi ba nakakaabala sa'yo kung iiwan ko siya dito? May mga meeting pa kasi ako na kailangan kong puntahan. Kapag nagising na siya at wala pa ako, tawagin mo na lang ang sekretary ko. Okay lang naman po. Wala rin ako masyadong ginagawa ngayon. Tatapusin ko na lang siguro itong ginagawa ko ngayon bago siya magising. Gawin niyo po muna ang mga kailangan niyong gawin. Napangiti si Dahlia saka siya tumayo. Thank you, Cassandra. Sana lang ay laking panghinayang ng anak ko kung sinong sinayang niya. Natawa na lang si Cassandra sa sinabi ni Dahlia. Nang makaalis si Dahlia, ay muling binalik ni Cassandra ang atensyon niya sa computer niya. Habang gumagawa siya ng mga plano niya, ay may na-receive siyang email. Akala niya tungkol to sa trabaho niya, pero nagulat siya nang buksan niyang nilalaman ng email. Napalunok siya saka siya napatingin sa paligid niya. May nakamanman na naman sa kanya. Bakit alam na mga to ang bawat galaw niya? Halos hindi siya makahinga ng maayos sa nakikita niya. Mga picture nila ni Delton yun na masyadong close sa isa't isa. Meron pang magkahawak kami silang dalawa at nagkahalikan. Maingat naman sila ni Delton pero paano nakuha pa nila ang mga picture nilang ito? Alam ko kung anong meron sa inyong dalawa. Isang pagkakamali mo lang, magiging sikat ang pangalan niyo sa internet. Masarap pang angkal na dati mong asawa? Wika pa nito sa sumunod na email. Nanginginig ang mga kamay ni Cassandra na dinilit ang email. Sino ba talaga siya? Marami ba silang nakamasid sa amin ni Delton? Usal niya sa sarili niya. Akala niya ay tapos ng pag-send ng email sa kanya pero muling nag-email ang parehong email sa kanya. Fuck! Gulat na wika ni Cassandra na makita niya picture ni Delton. Nasa background lang ng picture si Delton dahil lang nasa unahan nito isang kamay na may hawak na bomba. Mabilis na tinawagan ni Cassandra si Delton kung nasaan ito. Where are you? Tanong niya nang sagutin ni Delton ng tawag. Nasa site ako babe. I call you later. Sandali! Ani ni Cassandra pero binaba na kaagad ni Delton ng tawag. Bullshit! Galit niyang wika. Muli niya tinignan ang picture na natanggap niya. Nasa site din yun kaya nakasunod kay Delton ng taong nagsasend ng email sa kanya. Napapasabunot na lang si Cassandra sa buhok niya.
Anong kailangan ng mga to sa kanya? Masyado ka namang nag-aalala. Wala pa nga akong ginagawa sa kanya eh. Don't worry. Wala akong gagawin hanggat wala kang ginagawa na ikakagalit ko. Magpakabait ka ha? Wika ng nasa email. Magme-message na sana siya kay Delton nang muli siyang makareceive ng email. Magiging ligtas ang lalaking minamahal mo. Kung mananahimik ka, wala kang pagsasabihan ng mga to dahil kapag nalaman ko na may pinagsabihan ka, isang bomba lang, ang patay ang boyfriend mo. Sa gitna ng unti-unting paghilom ng puso ni Cassandra at ang pag-usbong ng pag-ibig nila ni Dalton, biglang may sumulpot na anino. Ang pag-ibig na sana'y magbibigay sa kanila ng saya, ngayon ay nagiging dahilan pa para sila ay mapanganib. Bomba? Stalking? Ang lupit naman ng taong to. Para kay Cassandra, ito na marahil ang pinakamahirap na pagsubok. Ang manahimik at iisin ang lahat para lang masiguradong ligtas ang taong mahal niya. Ang tanong, hanggang kailan niya kayang itagong ganito kabigat na sikreto na hindi siya nababaliw sa kaba? Mga listeners, ang aral natin sa araw na ito, ang bawat lihim na masaya ay may kaakibat na panganib. Minsan sa kagustuhan nating makuha ang kaligayahang nararapat sa atin, kailangan nating dumaan sa apoy. Si Cassandra ay nasa gitna ng apoy ngayon. Pipiliin ba niya na maging martir para kay Delton o maghahanap siya ng paraan para matapos ng bangungot na to? Sa tingin ninyo, sinong nasa likod ng mga email na to? Si Michelle ba ito na desperada na? O may iba pang kalaban na nag-aabang sa dilim? At kung sakaling malaman ni Delton ng banta sa buhay niya, hahayaan ba niya si Cassandra na dalhin ang lahat ng bigat na mag-isa? Abangan ang susunod na kabanata dahil sigurado ako na mas titindi pa ang tensyon. Huwag kalimutang i-like at i-comment ang inyong kinuha kung sinong mystery stalker na to. Kita-kits sa susunod na kabanata.